10 mga hindi maipaliwanag na mga kuweba at caverns. Welcome sa Arvin Polo TV. Maraming mga kuweba ang natuklasan dito sa mundo, ngunit ang mga ito ay nababalot ng mga misteryo. Ito ay sapagkat hindi pa rin lubusang nauunawaan ng mga scientist ang tunay na layunin nito. Dahil dito ay maraming mga ekspedisyon ang isinagawa upang pag-aralan ng mga ito. At kahit medyo nakakatakot ito, ay marami pa rin namang mga turista ang nagnanais makarating dito. Pero ano-ano kaya ang mga misteryo na bumabalot sa mga kuwebang ito? At ano kaya ang kaugnayan nito sa ating kasaysayan? At sa video ngang ito ay tutuklasin at pag-uusapan natin ang 10 mga hindi maipaliwanag na kuweba at caverns. Kaya naman, simulan na natin. Number 1. Devil's Sinkhole. Ang Devil's Sinkhole ay isang kilalang attraction sa Texas, USA. Ito ay isang malalim na butas sa lupa na gawa sa limestone. Matatagpuan ang Devil's Sinkhole sa Devil's Sinkhole State Natural Area, malapit sa Rock Springs, Texas. Ang butas na ito ay may lalim na halos 400 feet at may bunganga na mayroong diameter na 40 feet. Nabuo ito dahil sa chemical changes ng limestone na naganap milyon-milyong taon na ang nakalilipas. Samantala, isa sa mga dahilan kung bakit sikat ang Devil's Sinkhole ay dahil sa malaking bilang ng mga paniki na tinatawag na Mexican Free-tailed Bats. Mula March hanggang November ay libo-libong paniki ang lumalabas sa kuweba tuwing gabi upang manghuli ng mga insekto. Ang tanawing ito ay parang isang itim na buhawi ng mga paniki na lumilipad palabas ng kuweba at ito ay paboritong panoorin ng mga turista. Bukod sa mga paniki ay mahalaga rin ang Devil's Sinkhole sa kalikasan. Ang kuweba ay nagbibigay ng tirahan para sa iba't ibang uri ng halaman at hayop na nangangailangan ng madilim at moist na lugar. Ang loob ng kuweba ay may constant temperature na 72 degrees Fahrenheit na tamang-tama para sa ilang uri ng fungi, mosses at iba pang mga organisms. Dagdag pa rito, mayroon ding historical significance ang Devil's Sinkhole. Dahil may mga palatandaan na ang kuweba ay ginamit ng mga sinaunang tao, bagaman hindi pa ganap na naipapaliwanag kung paano. Ang mga artifacts na natagpuan sa paligid ng sinkhole ay nagpapatunay na may mga taong nanirahan dito noong unang panahon. Sa kabila nito, ang Devil's Sinkhole State Natural Area ay pinamamahalaan ng Texas Parks and Wildlife Department. At upang mapanatili ang kalikasan at kagandahan ng lugar, ay mahigpit na kinokontrol ang pagpasok dito. At tanging mga guided tours lamang ang pinapayagan at kailangan din ng mga bisita na magpabook ng tour ng maaga. Ang mga tour na ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga bisita na matuto tungkol sa geological at biological aspect ng sinkhole at pati na rin ang kahalagahan ng pag-iingat sa ganitong mga likas na yaman. Number 2. Blue Grotto. Ang Blue Grotto o Grotta Azzurra ay isang sikat na kuweba sa Capri, Italy. Kilala ito sa kakaibang blue na liwanag na nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang liwanag na ito ay mula sa sinag ng araw na pumapasok sa isang maliit na butas sa ilalim ng tubig na nagbibigay ng blue na kulay sa tubig. Ang Blue Grotto ay may haba na 60 meters at may lapad na 25 meters. Ang pasukan nito ay maliit lamang na halos 1.5 meters ang lapad at 1 metro naman ang taas. Dahil dito ay kailangang umupo ang mga pasahero sa bangka habang pumapasok sa kuweba. Ang blue na liwanag sa loob ng kuweba ay sanhi ng pagpasok ng sinag ng araw sa ilalim ng tubig at nagre-reflect sa mga pader ng kuweba. Nagiging blue ang kulay nito dahil sa mga calcium deposits at pader ng kuweba. Samantala, naging kilala ang Blue Grotto noong 1826 nang matuklasan ito ng German poet na si August Kopisch at ng kanyang kaibigan na si Ernst Fries. Ngunit bago pa ito natuklasan ng mga dayuhan, ay ginagamit na ito ng mga ancient Romans bilang private bathhouse at altar. Sa loob ng kuweba ay makikita ang mga estatwa ng mga Romans na inilagay dito upang parangalan ang kanilang mga Diyos. Ayon sa mga local legends, ang kuweba ay minsan ding pinaniniwalaan bilang tahanan ng mga sirena at halimaw. Kaugnay pa nito, isa sa mga pangunahing activities na maaring gawin sa Capri ay ang pagbisita sa Blue Grotto. Ang mga turista ay sumasakay sa maliliit na bangka mula sa Marina Grande, na isa sa mga pangunahing pier sa isla upang makarating sa pasukan ng kuweba. Sa pagpasok naman sa kuweba ay kailangang umupo at yumuko ang mga bisita dahil sa masikip na pasukan dito.
Subalit kapag nakarating na sila sa loob nito ay tiyak na mabibighani sila sa blue na liwanag at kalmadong tubig na tila kumikislap. Ngunit may mga hamon din sa pagpapanatili ng kalikasan ng Blue Grotto. Dahil sa dami ng mga bisita ay kinakailangan ang maingat na pangangasiwa upang maprotektahan ang kuweba mula sa pagkasira. Number 3. The Cave of the Ghosts. Ang The Cave of the Ghosts ay matatagpuan sa Gran Sabana sa estado ng Bolivar, Venezuela. Kilala ito dahil sa mga kakaibang anyo ng mga stalagmite at stalactite na parang mga multo, kaya tinawag itong Cave of the Ghosts. Matatagpuan ang The Cave of the Ghosts sa Canaima National Park na isa sa pinakamalaking national park sa mundo. Kilala ang lugar na ito sa mga patag na bundok na tinatawag na tepuis. Ang Canaima National Park ay isang UNESCO World Heritage Site at may iba't ibang uri ng kapaligiran tulad ng kagubatan at savanna. Samantala, unang natuklasan ng mga local tribes ang kuweba. May mga kwento sila tungkol sa mga multo sa loob nito na naging bahagi ng kanilang alamat. At noong 1960s ay pinuntahan ng mga researchers mula sa iba't ibang bansa ang kuweba upang pag-aralan ang kakaibang mga anyo at komposisyon nito. Kilala ang The Cave of the Ghosts sa mga kakaibang anyo ng stalagmite at stalactite. Ang mga stalagmite ay mga bato na tumataas mula sa sahig ng kuweba habang ang mga stalactite ay bumababa mula sa kisame. Sa loob naman ng kuweba, ang mga ito ay parang mga multo o anino at nabuo ang mga formations na ito mula sa calcium carbonate na naiipon sa loob ng daan-daang taon mula sa patak ng tubig. Bagamat nakakamangha ang The Cave of the Ghosts, ay hindi rin ito madaling marating dahil kailangan ng mahabang biyahe gamit ang helicopter o mahabang paglalakad sa mahirap na daan ng Gran Sabana. Maraming adventurers at nature lovers ang gustong pumunta rito dahil sa kakaibang experience at tanawin na meron ito. Mayroon namang mga tour operator na nagbibigay ng mga guided tour para masiguro ang kaligtasan at proteksyon ng kuweba. Karagdagan pa, ang Gran Sabana ay isang mahalagang ecosystem na nagsisilbing tahanan ng maraming uri ng halaman at hayop na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Ang The Cave of the Ghosts ay bahagi ng isang masalimuot na network ng mga kuweba at underground rivers na nag-aambag sa biodiversity ng lugar. Mahalaga ang proteksyon ng lugar na ito upang mapanatili ang likas na kagandahan at balanse ng kalikasan. At ang mga local tribes naman tulad ng mga Pemon ay mayroong mga alamat tungkol sa The Cave of the Ghosts. Sinasabi nila na ang mga multo sa loob ng kuweba ay mga espiritu ng kanilang mga ninuno na nagbabantay sa lugar. Number 4. Siberian Hell Pit. Ang Siberian Hell Pit o kilala rin bilang Doorway to Hell o Darvaza Gas Crater ay isang kilalang lugar sa disyerto ng Karakum sa Turkmenistan. Bagaman wala naman talaga ito sa Siberia, ay nakuha pa rin nito ang pangalan nito dahil sa apoy na laging nagliliyab sa malaking hukay. Noong 1971, ang mga Soviet scientist ay naghahanap ng natural gas sa lugar na ito. Nakakita sila ng isang malaking kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng gas. Ngunit dahil sa bigat ng kanilang kagamitan ay bumigay ang lupa at nagkaroon ng malaking butas na may lapad na 7 meters at lalim na 20 meters. At upang maiwasan ang pagkalat ng mapanganib na methane gas ay sinindihan ng mga scientist ang gas. At inakala nila na ilang araw o linggo lamang magliliyab ang gas, ngunit hanggang ngayon ay mahigit 40 taon na ang lumipas ay patuloy pa rin ang apoy. Dahil dito ay tinawag ang lugar na Doorway to Hell. Kaugnay din nito, naging sikat itong attraction sa mga turista kahit malayo ito sa mga pangunahing bayan. Taon-taon ay libu-libong tao ang bumibisita para makita ang nag-aapoy na butas sa gitna ng disyerto. Mas maganda ito paggabi dahil sa liwanag ng apoy na makikita mula sa malayo. Bukod dito, ang Turkmenistan ay isa sa mga bansa na may pinakamaraming natural gas sa buong mundo. Bagamat itinuturing ito bilang isang attraction, ay mayroon ding mga issue ukol sa epekto nito sa kapaligiran. Ang patuloy na pagkasunog ng methane gas ay nagdaragdag sa greenhouse gases na nagpapalala ng global warming. At noon ngang 2010 ay sinubukan ng pamahalaan ng Turkmenistan na isara ang crater sa pamamagitan ng mga proyekto na may layuning kontrolin o patayin ang apoy. Ngunit hindi naging matagumpay ang mga hakbang na ito. At ang crater ay nananatiling bukas at patuloy na nagliliyab at patuloy din itong nakaka-attract ng mga tao mula sa buong mundo.
Number 5, Hang Son Doong. Ang Hang Son Doong ay matatagpuan sa Quang Binh Province sa Vietnam at kilala bilang pinakamalaking kuweba sa mundo. Natuklasan ito noong 1991 ng isang local resident na si Ho Can, ngunit nakilala lamang ng buong mundo noong 2009 matapos itong pag-aralan ng British Cave Research Association na pinangunahan ni Howard at Deb Limbert. Ang pangalan ng kuweba ay nangangahulugang Mountain River Cave sa Vietnamese dahil sa malaking ilog na dumadaloy dito. Napakalaki ng Hang Son Doong. Ang pangunahing hall ng kuweba ay halos 5 kilometers ang haba, 200 meters ang taas at 150 meters naman ang lapad. Ang sukat nito ay sapat upang magkasya ang isang buong city block sa New York City, kasama na ang mga skyscraper. Sa loob ng kuweba ay may mga sariling ecosystem tulad ng mga kagubatan at malalaking body of water. Mayroon ding mga natatanging halaman at hayop na hindi makikita sa ibang lugar. Sa loob naman ng Hang Son Doong ay makikita ang iba't ibang natural forms na talaga namang nakakamangha. Maliban dito ay mayroon ding mga stalagmite na umaabot sa taas na 70 meters at ito rin ang pinakamataas sa mundo. Mayroon namang 2 malaking butas sa kisame ng kuweba na tinatawag na dew line na nagpapasok ng liwanag ng araw at nagbibigay ng buhay sa loob. Dahil dito ay may mga maliit na kagubatan sa loob ng kuweba kung saan tumutubo ang mga kakaibang uri ng halaman at hayop. Karagdagan pa, isa pang kahangahangang katangian ng Hang Son Doong ay ang malaking ilog na dumadaloy dito. Tuwing rainy season ay lumalawak ang ilog at umaapaw na nagiging sanhi naman ng malalakas na agos sa loob ng kuweba. Ang tubig na ito ay dumadaan sa mga limestone at naglalaman ng mineral na nagbubuo ng mga forms tulad ng mga stalactite crystals at stalagmite. Ang mga forms na ito ay resulta ng milyon-milyong taon na natural processes. Mahigpit ding kinokontrol ang turismo sa Hang Son Doong upang mapanatili ang kagandahan at kalikasan nito. Taon-taon ay kakaunting bisita lamang ang pinapayagang makapasok, kung kaya't nagiging espesyal at natatangi ang experiences ng mga nakakapunta dito. Number 6, Cueva de los Tayos. Ang Cueva de los Tayos ay isang kilalang kuweba sa east of Ecuador, malapit sa boundary ng Peru. Ang pangalan nito ay mula sa mga ibong Tayos na naninirahan sa loob nito. Mahalaga ang kuwebang ito sa mga indigenous Shuar tribe na naninirahan sa kagubatan ng Amazon. Nakilala ang kuweba sa buong mundo noong 1976 matapos isagawa ang isang expedition na pinangunahan ni Stanley Hall na isang Scottish engineer. Kasama sa expedition si Neil Armstrong na isang sikat na astronaut na nagbigay ng mas malaking atensyon sa kuweba. Layunin ng expedition na suriin ang mga ulat ng kakaibang bagay at istruktura sa loob ng kuweba. Bukod sa likas na kagandahan, kilala rin ang Cueva de los Tayos dahil sa mga misteryosong kwento at teorya na bumabalot dito. Isa sa mga teorya ay tungkol sa isang sinaunang sibilisasyon na nag-iwan ng mga metallic books at iba pang technological equipments sa loob. Ang teoryang ito ay unang isinulong ni Erich von Däniken na isang Swiss author na nagsulat ng librong The Gold of the Gods. Ayon sa kanya ay nakita niya ang mga metallic books at iba pang kakaibang bagay sa kuweba, pero marami ang nagdududa sa kanyang mga sinabi. Bukod dito, ang Cueva de los Tayos ay mayroon ding nakakamanghang geology. Mayroon itong malalim at madilim na mga tunnels, malalawak na mga hall at mga natural formations ng bato na nagbibigay ng kakaibang tanawin sa lugar na ito. Ang kuweba ay may haba na higit sa 4 kilometers at ang ilang bahagi nito ay umaabot ng hanggang 450 feet sa ilalim ng lupa. Subalit, mapanganib ang pagpunta sa Cueva de los Tayos dahil sa lalim at hirap ng pagpasok dito. Maraming bahagi ang hindi pa nasasaliksik dahil sa madilim at masikip na mga daanan. Kailangan ng special equipments at pagsasanay ng mga explorer para makapasok at makapag-explore sa loob. Ngunit sa kabila ng mga panganib ay marami pa ring mga researchers at adventurer ang naa-attract sa Cueva de los Tayos. Number 7, Cave of Altamira. Ang Cave of Altamira ay isang sinaunang kuweba sa Cantabria, North Spain. Kilala ito dahil sa mga sinaunang painting na nasa loob nito na ginawa noong Upper Paleolithic period. Natuklasan ang kuweba noong 1868 ng isang hunter na si Modesto Cubillas. Noong 1879 ay dinala ni Marcelino Sanz de Sautuola ang kanyang anak na si Maria sa kuweba
At dito, nakita ni Maria ang mga magagandang larawan ng mga hayop sa kisame. Ang mga painting sa loob ng Cave of Altamira ay itinuturing na pinakamahusay na halimbawa ng sinaunang sining. Ginawa ang mga ito gamit ang natural na kulay mula sa uling at ochre. Makikita sa mga larawan ang mga hayop tulad ng mga bison, deer, kabayo at kambing. Ang mga ito ay puno ng mga detalye at parang buhay na buhay. Ginamit din ng mga ancient artists ang hugis ng bato upang magmukhang malalim at makatotohanan ang mga larawan. Bukod sa mga larawan ng hayop, ay mayroon ding mga ukit at handprint sa mga dingding ng kuweba. Ang mga handprint ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa bato at pag-spray ng kulay sa paligid nito. Ipinapakita ng mga ito ang kagustuhan ng mga sinaunang tao na sumali sa paggawa ng sining. Ang mga ukit naman ay may iba't ibang hugis at pattern na maaaring may espesyal na kahulugan o bahagi ng kanilang ritual. At noon ngang 1985 ay idineklarang UNESCO World Heritage Site ang Cave of Altamira. Ibig sabihin ay kinikilala ang kahalagahan ng kuweba, hindi lamang sa sining kundi pati na rin sa kasaysayan ng tao. Ngunit dahil sa pagiging marupok ng mga painting ay isinara ang kuweba sa publiko noong 2002 upang maprotektahan ito mula sa pagkasira. At upang magkaroon din ng pagkakataon ng iba na makita ito, ay gumawa ng replika ng Cave of Altamira sa Altamira Museum na malapit sa original na anyo ng kuweba. Ang replika ay ginawa upang magmukhang totoo gamit ang modern technology. Sa ganitong paraan ay maaaring makita at pahalagahan ng mga tao ang sining ng Altamira nang hindi nasisira ang original na cave. Patuloy namang pinag-aaralan ng mga archaeologist at scientist ang Cave of Altamira upang malaman ang marami pang bagay tungkol sa mga sinaunang tao na gumawa ng mga sining na ito. Number 8. Ajanta Caves. Ang Ajanta Caves ay isang grupo ng mga sinaunang kuweba na matatagpuan sa Maharashtra sa India. Kilala ito sa magagandang larawan na inukit at ipininta sa loob ng mga kuweba na nagpapakita ng buhay ni Buddha at ng mga kwento ng kanyang nakaraang buhay. Ang Ajanta Caves ay ginawa mula 2nd century BCE hanggang 5th century CE. Una itong ginawa noong panahon ng Satavahana Dynasty at natapos noong Gupta period. Matagal din itong nakalimutan at natakpan ng mga halaman. Subalit noong 1819 ay natuklasan muli ito ng mga British officers habang nangangaso. Samantala, ang Ajanta Caves ay may 30 na mga kuweba na may iba't ibang disenyo at gamit. Kaugnay nito ay may dalawang uri ang mga kuweba, ang Chaitya Grihas o mga templo at ang Viharas o mga monastery. Ang Chaitya Grihas ay may mga stupa at ginagamit sa pagsamba, habang ang Viharas naman ay nagsisilbing tirahan ng mga monk. Maliban pa dito, ang mga larawang ipininta at inukit sa Ajanta Caves ay itinuturing na yaman. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga eksena mula sa buhay ni Buddha at mga kwento ng kanyang nakaraang buhay. Gayun din, ang mga larawang nakapinta ay nagpapakita ng buhay sa ancient India. Mahalaga din ang Ajanta Caves para sa pag-aaral ng kasaysayan ng Buddhism sa India. Ipinapakita nito ang pag-unlad ng Buddhist art mula sa simpleng disenyo patungo sa mas komplikadong style. Ang mga image ni Buddha ay naging mas symbolic na nagpapakita ng naging pagbabago sa religious arts. Sa ngayon, ang Ajanta Caves ay isang UNESCO World Heritage Site at kilalang destinasyon para sa mga turista at researchers. Patuloy pa rin ang mga isinasagawang pagsisikap na alagaan at ibalik ang ganda ng mga sinaunang kuweba. Ginagamit ang mga modern technology tulad ng 3D imaging at laser scanning para mas mapag-aralan at i-document ang mga ito. Sa katunayan, madaling mapuntahan ang Ajanta Caves mula sa mga pangunahing lungsod tulad ng Aurangabad. Ang mga turista ay maaaring maglakbay at tuklasin ang mga kuweba, ngunit may mahigpit na patakaran upang mapanatili ang kaayusan ng lugar. Mayroon ding mga guidelines at mga impormasyon upang magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at arts ng Ajanta. Number 9. The Cave of the Winds. Ang Cave of the Winds ay isang kilalang kuweba sa Manitou Springs, Colorado, USA. Natuklasan ito noong 1881 at mula noon ay naging paboritong pasyalan ng mga turista at mga mahilig sa kalikasan. Ang kuweba ay puno ng mga stalactite, stalagmite at iba pang kakaibang anyo ng bato na bumubuo ng napakagandang tanawin sa ilalim ng lupa. Ang kuweba ay mayroong komplikadong sistema ng mga lagusan at mga silid.
Ang mga turista rito ay maaaring pumili sa iba't ibang mga choices ng mga tour ayon sa kanilang kagustuhan at lakas ng loob. Ang Discovery Tour ay tumatagal ng 1 oras ang paglalakbay para sa buong pamilya. Dito ay malalaman ng mga bisita ang kasaysayan ng kuweba at makikita ang mga pangunahing attraction nito. Ang Lantern Tour naman ay may layuning iparanas sa mga bisita ang pagpasok dito gamit ang mga lantern. Bukod sa mga guided tours ay mayroon ding mga extreme adventure para sa mga naghahanap ng mas matinding experiences. Ang Caving 101 ay nagbibigay ng hands-on experience kung paano maging isang cave explorer. Dito ay matututunan ng mga participants ang tamang paraan ng pag-navigate at pag-explore sa kuweba. Ang mas adventurous na Caving 201 ay para sa mga nais subukan ang technical aspects ng caving. Kabilang narito ang pag-akyat at pagsilip sa masisikip na lagusan. Samantala, ang The Cave of the Winds ay hindi lamang isang tourist attraction, kundi isa ring mahalagang lugar para sa scientific studies. Ang mga speleologists at iba pang mga scientists ay nagsasagawa ng iba't ibang pag-aaral dito upang mas maintindihan ang mga proseso na humubog sa kuwebang ito. Ang mga paleontologists naman ay interesado sa mga fossil na natagpuan dito na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa sinaunang buhay sa lugar. Karagdagan pa, isa sa mga pinakakilalang bahagi ng Cave of the Winds ay ang Silent Splendor na isang gallery na puno ng white calcite formations. Ang tanawin dito ay parang winter wonderland na may mga crystals na kumikinang sa bawat sulok. Ngunit bihira lamang itong ipakita sa mga bisita upang mapanatili ang natural na ganda at kalinisan nito. Maliban pa rito, ang Cave of the Winds ay mayroon pang ibang mga attraction sa ibabaw ng lupa na pwedeng puntahan ng mga bisita. Ang Windwalker Challenge Course ay isang aerial adventure park na may mga zipline at rope bridges na nagbibigay ng magandang tanawin ng Rocky Mountains. Number 10. Cave of the Dead. Ang Cave of the Dead o Cueva de los Muertos ay matatagpuan sa Zacatecas, Mexico. Ito ay nasa Sierra de Organos na isang lugar na kilala sa kakaibang anyo ng mga bato. Ang kuweba ay nasa malayong lugar, kaya kailangan ng maingat na paghahanda upang makarating dito. Karaniwan ay kinakailangan ang pag-akyat sa mga bato, kaya hindi ito madaling puntahan ng lahat. Samantala, mayaman naman sa kasaysayan ang Cave of the Dead. Ayon sa mga lokal na kwento, ay ginamit ang kuweba bilang libingan noong sinaunang panahon. Maraming buto ng tao ang natagpuan dito, kaya tila ito ay ginamit bilang isang burial site. Ang mga buto ay mula pa sa pre-Hispanic period na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang tao sa lugar. Maliban dito ay marami ring artifact ang natagpuan ng mga archaeologists sa Cave of the Dead. Kabilang dito ang mga palayok, mga gamit na gawa sa bato at iba pang kagamitan. Ang mga ito ay nagpapakita ng kultura at pamumuhay ng mga sinaunang tao at ang mga ito ay nagbigay ng mas malalim na pag-unawa tungkol sa kanilang kasaysayan. Gayon din, marami ding kwento hinggil sa paranormal ang nauugnay sa Cave of the Dead. Sinasabi ng mga bisita na nakakaramdam sila ng kakaibang presensya o nakakakita ng mga anino sa loob ng kuweba. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng karagdagang misteryo at atraksyon sa lugar. Ang mga paranormal investigators ay pumunta rin dito upang mag-aral ng mga kakaibang pangyayari. Ang Cave of the Dead ay mahalaga rin para sa kalikasan at conservation. Ang loob ng kuweba ay nagsisilbing tahanan ng iba't ibang hayop, kabilang narito ang mga paniki. Ang mga paniki ay tumutulong sa pagkontrol ng mga insekto at sa pagkalat ng pollen. Mahalaga ang proteksyon ng kuweba upang mapanatili ang natural balance sa lugar. Ang Cave of the Dead ay isa ring sikat na destinasyon para sa mga turista na mahilig sa adventure at kasaysayan. Maraming turista ang pumupunta dito upang mag-explore at matuto tungkol sa kasaysayan ng lugar. Subalit dahil sa dami ng mga bisita ay nagpatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang kuweba mula sa pagkasira.